Dominant Protector. Credit to the author. 1491-1.5K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumipas ang oras, at ngayon ay ang Sean Pitts ng nakatagong House Pitts at Shelton na. Umakyat si Sean at nagparehistro, iniabot ang kanyang kamay para siyasatin siya ng may-ari ng inn. Siya ang unang physical practitioner, iniisip niya kung masasabi ng may-ari ng inn. Mystic Late Face Peak, nasabi pa rin ng may-ari ng inn kung ano ang kanyang lakas. Sa katunayan, hindi rin nagtagal, go pay the fee. Oo. Ibinigay ni Sean ang kanyang card kay Elder Queen, ngunit sa lahat ng oras, nakatutok ang kanyang mga mata kay Shelton, sinabihan siyang umalis. Si Shelton ay isang Earth Class Early Phase, pagkatapos ng lahat, at hindi pumasa sa inspection. Hindi tumayo si Shelton kanina dahil posibleng hindi ma-inspect ng may-ari ng ina. Ito ang lakas ng isang physical practitioner, kaya naisipan nilang subukan muna ito kasama si Sean bago hayaang umakyat din si Shelton. Kung nabigo ito, kinailangan ni Shelton na umalis kaagad. Nang matanggap ang hudyat, tumayo siya para umalis, ngunit naabutan siya ng may-ari ng inn. Saan ka pupunta? I'm giving up the test. Tumalon si Shelton. Sumusuko. Bakit? Malamig na sabi ng may-ari ng inn. Ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang puso ni Shelton ay nagsimulang tumibok ng matindi. Siya ay mula sa nakatagong House Pitts, at iyon ay isang bagay na tinitingala ng mga karaniwang bahay. Sa mundo ng mga sinaunang sekta, wala siyang nagawa. Hindi komportable. Halika dito. Sumigaw ang may-ari ng inn. Sinabi ko bang umalis ka? Ako. Si Shelton ay hindi nang ahas na tumanggi sa utos. Alam niyang hindi siya makakatakas sa simula pa lang. Ito ay isang Earth Class Late Phase Peak. Wala siya sa harap niya. Dagdag pa, kahit na makalayo siya, matutuntun nila siya pabalik sa kanyang pamilya, at hindi ito magtatagal hanggang sa makarating sila sa House Pitts. Nang may pag-aalinlangan, tumalikod siya at naglakad patungo sa may-ari ng inn. Saang bahay ka galing? Hidden House Pitts. Matapat na sabi ni Shelton. Yung kamay mo. Sabi ng may-ari ng inn. Oo. Sa ayaw pero walang choice, inabot ni Shelton ang kamay niya at kinuha iyon ng may-ari ng inn. Earth Class Early Phase Physical Practitioner. EMF. Ang nakatagong Hosupai ay disqualified sa pagsusulit, at pinagbawalan ng 10 taon. Sabi ng may-ari ng inn. Kung ganoon, paano naman ako? Gulat na sabi ni Shelton. Hindi ka mula sa nakatagong House Pitts? Tanong ng may-ari ng inn. Mukhang natalo si Sean. Dapat noon pa lang ay pinaalis na niya si Shelton. Iniisip niya noon na maaari pa silang magtago dahil nagawa nila ito sa inn, at pagkatapos ay madali silang mananalo sa dulo, ngunit ang inspeksyong ito ay napakasinsan. Ang mga physical na practitioner ay mas mahina kaysa sa mga spiritual practitioner sa pamamagitan ng isang antas sa unang lugar, kaya siya ay technically Mystic Late Phase Peak. Dapat okay lang. Huling pakikibaka si Sean. Bingi ka ba? Napangisi ang may-ari ng inn. Sinabi ko bang pwedeng pumasok ang mga physical practitioner ng Earth Class? Umalis ka at itigil mo na ang gulo ng nakatagong bahay mo, Pai. I understand. Walang magawa si Sean. Siguradong malas siya. Hindi ito tulad ng maaari niyang labanan ang isang tao mula sa isang sinaunang sekta. Kung gayon, ang bayad na binayaran ko. Hindi maibabalik ang mga bayarin. Ibinalik ni Queen ang card kay Sean. Ano? Hindi inaasahan ni Sean na kailangan pa niyang mawala ang 100 milyon kasama ang pagbabawal at pagkadiskwalipika. Ngunit kung sinabi ng Ice Palace na hindi nila ito ibabalik, wala siyang magagawa kundi umalis kasama si Shelton. Si Terence ang nasa likod ni Shelton, at siya ang unang taong nakakita ng masakit na ekspresyon sa mukha ni Sean. Ito ay lubos na nakalulugod. Kung tutuusin, alam niya talaga kung ano ang nakatagong House Pitts, at sa isang bahay na kasing away nila, walang dahilan si Terence na hindi matutuwa sa kanilang paghihirap. Narinig ni Sean ang pagtawa, at ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit habang pinandilatan siya. Ikaw ba, ang Piley? Mabuti, Terence Ford? Tama.
Maaalala kita mula ngayon, magkikita tayong muli. Si Sean ay ganap na naasar, pagkatapos ng lahat, at habang wala siyang magawa sa Ice Palace, ang taong ito na walang background ay narito para gamitin niya bilang isang punching bag. Ibibigay niya ito sa kanya mamaya. Gawin mo ang gusto mo, mahinang sabi ni Terence, sa susunod na pagkikita natin maaari kang maghanda ng kabaong. Malamig nang umiti si Sean, we'll see. Sa mga tao mula sa Ice Palace dito, natural na wala siyang magawa kay Terence kaya pagkatapos ng malamig na ngiti na iyon, umalis siya kasama si Shelton, na inukit ang mukha ni Terence sa kanyang isipan. Ang galit sa pagitan niya at ng housemates ay hindi maaaring pumagitna sa unang lugar ang kanyang tagasunod na si Godan ay nakapatay ng marami sa kanila, at kahit na wala ang nangyari ngayon, ang labanan sa housemates ay magpapatuloy. Walang dahilan para sa anumang pagpigil. Tama na. Halika magparehistro. Sabi ng may-ari ng inn habang nakatingin kay Terence, ang kanyang mga mata ay mataimtim. Nakita niya ng personal kung paano nabaldado si Terence, ngunit ang katotohanang hindi umalis at sumama pa rin si Terence ay nangangahulugan na siya ang naramdaman ng may-ari ng inn na sumilip sa itaas kanina. Itong batang ito. Oo. Inirehistro ni Terence ang kanyang lakas, na binansagan ang kanyang sarili bilang freelancer na may pangalang Terence Ford. Para sa kanyang lakas, inirehistro niya ang kanyang sarili bilang Mystic Lateface. Nang makita ang impormasyon, kinumpirma ng may-ari ng ina ito ang lalaki pagkatapos ng lahat, at nakaramdam ng problema at intriga sa parehong oras. Paanong nagawa ng batang ito? Natural, ito ay isang personal na sikreto, at kung gaano kalakas ang Ice Palace, wala silang karapatang ilabas ang mga sikreto ng practitioner ng ibang tao. Hindi ito akma sa mga patakaran. Yung kamay mo. Inaasahan pa rin ng may-ari ng inn na subukan ang lakas ni Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay gustong gamitin ang pagkakataong ito upang subukan din ang lakas ng may-ari. Mayroon siyang kakayahang itago ang kanyang lakas, pagkatapos ng lahat, at dahil ang enerhiya sa loob niya ay isang makapangyarihang lakas, ito ay titigil sa pag-convert sa chi hanggat itinigil ni Terence ang conversion. Kaya napaisip siya kung masasabi pa ba ng lalaking ito kahit hindi niya ay activate ang kanyang sining. 1492. With that thought, he gave him his hand with a smile. Sa sandaling kinuha ng may-ari ang kamay ni Terence, ang kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkalito. Sa naramdaman niya, si Terence ay isang taong walang lakas, walang pinagkaiba sa isang normal na tao. Hindi kaya siya gumaling, at nagsinungaling nang punan niya ang impormasyon. Ang lakas mo. Tatanungin pa sana niya si Terence nang makaramdam siya ng biglang pagbabago. Ang lakas ni Terence, simula sa wala, ay agad na nasunog sa Mystic Mid-Face Peak. Mula sa hitsura ng ekspresyon ng may-ari, agad na nalaman ni Terence na siya ay tama kung hindi niya iparating ang kanyang sining, ang kanyang lakas ay may tatago. Kahit ang isang tulad nitong may-ari ng inn ay hindi matukoy kung anong antas ng lakas siya. Siyempre, maliit na pagsubok lang ito, hindi na niya guguluhin ang may-ari ng inn na ito. Kung tutuusin, may hihilingin siyang pabor sa sekta kaya paano niya makukuha ang prutas kung asar siya sa sinuman sa mga taong ito. Dagdag pa, ang kanyang background ay sapat na nakakalito mula sa unang lugar. Gusto niyang maiwasan ang maraming gulo hanggat maaari. Ngunit, para masubukan pa rin ang kakayahan niyang itago ang kanyang lakas, hinayaan lang niya ang Mystic Mid-Face Peak na magpakita sa may-ari ng inn. Hindi niya nakita ang buong lakas niya. Ang may-ari ng inn ay natigilan muli, ang kanyang mga mata ay nagtataka at medyo hindi makapaniwala habang siya ay bumubulong sa kanyang sarili, bakit nasa kalagitnaan ito ng peak. Ngumiti si Terence, nagpas siyang huminto sa pagtatago, at pinakawalan ang kanyang lakas bilang Mystic Lateface. Tumingin ang may-ari ng inn kay Terence, ngunit hindi na nagsalita pa. Nagawa ni Terence na itago at pigilan ang kanyang lakas na lampas sa kakayahan ng inspeksyon ng may-ari ng inn. Natigilan siya, ngunit hindi siya makapagtanong tungkol sa sining ng practitioner ng ibang tao. Ito ay isang malaking bawal sa mundo ng wulan, at ang mga nakatataas sa mundong ito ay pinapahalagahan ang mga patakarang iyon. At si Terence mismo ay nakapasa din sa mga kwalifikasyon para sa pagsusulit na ito. Nagawa niyang itago ang kanyang lakas, ngunit hindi siya lumabag sa anumang mga patakaran, kaya ang may-ari ng inn ay direktang nag-anunsyo, Terence Ford, freelance practitioner, Mystic Lateface.
Maaari kang magbayad ng bayad. Ano? Mystic late face. Si Natoy naman ang sumigaw ng hysterical. Ang lakas ni Terence ay sinipsip niya ng tuyo, kaya natural na alam niya ang pinakamahusay tungkol sa katotohanan na si Terence ay naging isang lumpo. Hindi lang siya makapaniwala nang sabihin ng may-ari ng ina siya ay Mystic late face, paano ito naging posible. Kasabay nito, ang mga tao sa paligid ng Natoy, tulad ni Mitoy at Fuller Niao Chiang, ay lubos na nagulat din. Nasaksihan nila ang buong proseso ng pagiging lumpo ni Terence, kaya paano naging posible? May pagkakamali ba? May mga pagdududa sila, ngunit walang nang ahas na magsalita, hindi sila katulad ni Natoy, na may makapangyarihang background. Natural na hindi mali ang inspection ni Little Lee. Mayroon ba kayong mga hindi pagkakasundo? Malinaw na tiwala si Queen sa mga kakayahan ng mga may-ari ng inn, binigyan niya ng malamig na tingin si Natoy, hindi siya tinatrato ng mas mabait dahil lang sa background nito. Ganito ang Ice Palace, ang pagsasaayos ng mga patakaran para sa kanila ay sapat na. Wala nang maibibigay sa kanila ng higit pa doon. Wala. Umiling si Natoy. Wala na siyang magagawa pagkatapos noon, ngunit pinandilatan niya si Terence ng husto. Hindi niya alam kung bakit mayroon pa rin siyang lakas, ngunit malamig niyang binalaan ito, hindi mahalaga kung ikaw ay Mystic late face, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa pagsusulit. Si Natoy lang ang naglakas loob na magsabi ng ganyan dito, kahit sinong tao ay mananatiling tahimik sa presensya ng Ice Palace. Siyempre, si Natoy mismo ay nag-iingat din, partikular niyang itinuro ang kanyang galit kay Terence, hindi sa Ice Palace, para walang problema sa hinaharap. Oo naman, naghihintay din akong maghiganti, tumango si Terence kay Natoy. Magsasalita pa sana si Natoy nang ngumiti sa kanya si Neil na nasa tabi niya, bakit ka magagalit sa ganyan? Mamaya na lang natin siya guluhin. Ang mga taong nag-aakalang si Terence ay nawala ng lakas noong una ay nagulat din, kaya't ang lalaki ay walang nawala, siya ay ganap na nakabawi. Dahil inspector ang may-ari ng inn, walang makakalampas sa kanya, kaya syempre hindi siya papayagang manatili kung wala talaga siyang lakas. Tama ka. Halos langgam lang ang isang ganyan, mapatay ko siya sa ilang minuto. Dahil nananatili pa siya, gagamitin ko na lang siya para lumakas ulit ang lakas ko at maging lumpo, hindi ako naniniwalang makakabalik pa siya mula noon. Syempre hindi. Sinabi ni Neil, na hindi walang inggit, si Kuya Natoy ay talagang bagay, ang pag-level up ng iyong sarili ay medyo madali, ha? Tama na. Proud na sabi ni Natoy, pero naasim din at the same time. Sino ang nakakaalam sa haba ng sakit at pagpapahirap na pinagdaanan niya para makarating sa kinalalagyan niya ngayon? Ang mga taong ito ay nasiyahan sa kanilang oras habang sila ay nagsasanay, habang siya ay kailangang magduse sa pamamagitan ng mga lason na putakti at mga insekto. Hindi iyon parehong antas. Malamig na ngumiti lang si Terence sa dalawang iyon bago nagpatuloy. Matapos ay swipe ni Terence ang kanyang card, ito naman ay kina Brian at Spencer ng House York. Pagkatapos, lahat ng iba pa pagkatapos noon ay naging maayos nang walang anumang problema. Pagkatapos magbayad ng lahat, hinayaan ni Queen ang may-ari ng inn na bigyan ang lahat ng mga decoryenteng card, bukas alas 6:30, magkita tayo dito sa tamang oras. Dadalhin ko kayong lahat sa testing grounds. Iyon lang. Oo. Sumagot ang lahat. Isa pa, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na kapag nagsimula na ang pagsubok, anuman ang mangyari mula noon hanggang sa oras na umalis kayo sa Ice Palace ay dapat na ilihim. Kung malalaman na iba ang ginawa mo, haharapin mo ang galit ng Ice Palace. Sabi ni Queen habang malamig na nakatingin sa lahat. Oo. Agad na sumagot ang mga alagad. Walang gustong humabol sa Ice Palace. Dahil doon, umalis si Queen nang walang isa pang salita, ang kanyang lakas bilang isang Sky Class Master ay pinakawalan habang ang iba pang mga disipulo ay nakatayo roon, nanlamig. Ang lingkod ng Sect Master ay Sky Class Mid-Face. Anong klaseng lakas meron ang Sect Master? Maaari ba siyang Sky Class Late Face Peak? Siyempre, iniisip lang nila ito sa kanilang mga puso, at iningatan ito ang katulong ay napakalakas na, at naiisip na lang nila kung anong antas ang Sect Master. Ayaw nilang marinig ni Queen ang alinman sa kanilang mga usapan tungkol sa kanyang Sect Master.
Nagulat din si Terence gaya ng inaasahan, hindi niya talaga mauunawaan kung gaano kalaki ang mundong ito kung hindi niya ito ginawang playfield. May mas matataas na bundok na dapat akyatin kaysa sa naiisip niya. 1493. Sa karaniwang mundo, ang mga Golden Class Masters ay ang rurok ng kapangyarihan ngunit, sa mundo ng mga nakatagong bahay at mga nakatagong sekta, ang mga mystics ay napakakaraniwan. At sa entablado ng mga sinaunang bahay at sekta habang hindi masasabing nasa lahat ng dako ang Sky Class Masters hindi pa rin sila kakaunti sa bilang. Kung hindi siya tumuntong sa mundong ito, hindi niya makikita ang yugtong ito ng kapangyarihan. Ganyan ang buhay isang Polaco na nakaupo sa isang balon ay hindi malalaman kung anong uri ng mundo ang naghihintay sa kanila. Sa parking lot, ang magkapatid na Pai na hindi pa umaalis, kasama ang isa pang disipulong nahuli, lahat ay tumingin sa gulat. Sky Class mid-face, hindi kukulangan. Isang lingkod lamang na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang matatanda at matatandang Panginoon ng kanilang mga bahay. At gayon paman, siya ay isang utusan lamang. Lahat sila ay gumaan ang loob sa katotohanang hindi sila nagdulot ng eksena kapag sinabing umalis sana ay mamatay sila sa malaswang kamatayan. Nagkatinginan sina Sean at Shelton, ngunit wala silang magagawa. Sumakay na sila sa kotse nila at naghanda na para umalis. Nanatili sila sa parking lot upang tingnan kung may natitira pang pagkakataon, ngunit tila imposible na ngayon maswerte sila kung hindi sila sumunod sa kanila para sa responsibilidad. Terence Ford. Hindi ito malilimutan ng House Pits, maghintay ka lang. Labis na naasar si Sean hindi lamang siya hindi nakasali sa pagsusulit, ngunit nawalan pa siya ng 100 milyong halaga ng bayad. Gayunpaman, hindi niya magawang magalit sa Ice Palace, kaya't maaari niya lamang itong ituon kay Terence. Maliit na prito lang iyon hindi namin alam kung makakaligtas siya sa pagsubok, lalo pa ang katotohanang nagalit siya sa everyday and everyday sect na sinatoy at ang Neil ng sinaunang bahay mamamatay siya o mapilayan pagdating ng panahon niya. Sabi ni Shelton. Kalimutan mo na, kuya, hindi naman big deal ang pagsubok feeling ko malapit na ako sa Earth Class Early Phase Peak, at ang nakatagong house pits natin ay may kalamangan sa mga nakatagong bahay. Muntik ka na rin makalusot, di ba? Totoo yan. Tumanggo si Sean. Dagdag pa, ang aming house pits ay may maraming mga pakinabang kaysa sa iba pang mga bahay sa unang lugar kaming magkakapatid ay nagkakaisa, hindi katulad ng iba pang nag-aaway sa kanilang sarili. Tama, sa palagay ko ngayon ay mahusay hindi ako ang uri na angkop na namamahala sa mga gawain sa bahay noong una, gusto ko lang na mag-practice. Kaya ikaw na ang bahala sa pamilya, kuya, at magbibigay ako ng suporta iyon ay 100 taon bago ang aming house pits ay magkaroon ng anumang gulo. Tumanggo si Shelton. Kapag nakapasok na ako sa Sky Class at pinahaba ang buhay ko, hindi na ako mahihirapang patuloy na protektahan ang house pits. Mula doon, makikita na ang mga kapatid ng house pits ay may utak, at may kakayahang gumawa ng malalaking bagay. Nagkamali lang sila sa seryosong panigmi na maliit nila ang kakayahan ni Terence at napagkamalan din siyang ibang tao, si Terence Ford. Pagkaalis ni Queen, kumaway ang may-ari ng inn sa lahat. Kayong lahat, dismissed na kayo. Noon lang naglakad ang lahat pabalik sa kani-kanilang inn rooms. Biglang nakaramdam ng lamig si Terence sa kanyang likuran, at hindi niya maiwasang lumingon upang tingnan nakatingin si Spencer sa kanila, at nang makita ang hitsura ni Terence, tumalikod siya upang ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Neil. Sumimangot si Terence itong si Spencer ay pag-alit. Tila gagawin niya ang kanyang paglipat kay Brian sa panahon ng pagsusulit. Kung bakit kay Terence naramdaman ang lamig na iyon, pang-anim na sentido lang ang taglay ng mga assassin. Pagkatapos bumalik sa inn, pumunta kaagad si Brian sa kwarto ni Terence, medyo nag-aalala. Terence, mukhang hindi masyadong maganda ang pagsusulit bukas. Bagamat may bagong panuntunan sa Ice Palace kung saan hindi nila hahayaang may mapatay. At least ang buhay natin ay hindi malalagay sa panganib. That rule. Mapait na ngumiti si Terence. Mas mabuti sana kung hindi nangyari ito. Marahil ay dahil gusto nilang alagaan ang mga alagad mula sa sinaunang bahay at sekta magdudulot ito ng gulo kung hindi. Binalak ko pa nga silang patayin minsan at magpakailanman. Para naman kay Natoy, walang dahilan para bitawan siya ni Terence.
Ang lalaki ay malinaw na kaaway sa kanya sa puntong ito, at sa hitsura nito, hindi siya titigil. Sa pagitan niya at ni Leandro, talagang walang paraan para mapawi ang kanilang puot. Kung iyon ang kaso, maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito upang patayin ang kanang kamay na ito. Ngunit parang hindi na mangyayari iyon ngayon ipinagbawal ito ng Ice Palace. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Brian nang marinig ang mga salita. Seryoso. Gusto mo silang patayin. Nag-aalala pa rin si Brian kung paano niya gagawin ang pagsusulit bukas, at samantala, nababahala si Terence sa katotohanang hindi na niya kayang patayin ang kanyang mga kaaway. Kaaway sila, pagkatapos ng lahat, patuloy silang darating maliban kung papatayin. Mahinang sabi ni Terence. Sa tingin mo may pagkakataon ba na maresolba mo ang alitan mo sa Neil? Kasama niya si Spencer, at ngayon ay kaaway mo na. Iyon ay. Lahat ng mga bahay ay may ganitong uri ng problema. Brian sighed. Alam ko iyan, kaya naisip kong pauksain din si Spencer para sa iyo habang nandoon ako. Ngumiti si Terence. Mukhang gusto niyang bugbugin ang lalaking iyon sa una, at habang hindi ko siya kayang patayin, kahit papaano ay mapilayan ko siya para hindi na siya makapag-practice pa. Iyon ay. Napatalon si Brian, hindi inaasahan na si Terence ay nagbabalak na lipulin din si Spencer, o pilayin man lang siya. Pero, maaaring galit siya sa lalaki, pero kapatid pa rin niya ito. Hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon sa kanya. Ang mungkahi ni Terence ay nagpatigil sa kanya, ngunit pagkatapos na huminahon at i-compose ang sarili, hindi niya akalain na magagawa niya ang ganoong bagay. Hindi Terence, hindi natin magagawa iyon. Kung tutuusin, pinsan ko pa rin siya, at hindi ko magagawa ang isang bagay na malupit sa kanya. Umiling si Brian. Wala kang kailangang gawin, gagawin ko. Tinuro ni Terence ang sarili. Ito ay walang kinalaman sa iyo, maaari mong sisihin sa akin ang mga bagay na nangyari sa kanya. At saka, hindi ko siya gusto mula pa noong una. Pero, hindi ko kayang panoorin na lang na sirain mo siya. Hindi pa rin makumbinsi ni Brian ang sarili. Sige, masisiguro mo ba na hindi siya lalabas at magdudulot sa atin ng problema sa panahon ng pagsusulit? Tanong ni Terence. That. I can't. Umiling siya. Kita mo. Kung siya ay tumalon sa kanyang kamatayan, sino ang masisisi niya? Nagkibit balikat si Terence. Pinapangako ko sa iyo na hindi ako ang unang saisalakay, okay lang ba? Pero, kung may gagawin ka sa kanya, mas lalalim ang puot sa pagitan namin ni House York, at ikaw at si Carla. Sabi ni Brian, nag-aalala. Hindi naman kasi malalim. Ngumiti si Terence, tinapik ang balikat niya. Kung ikaw ang magiging pinuno ng bahay ng House York sa hinaharap, walang paraan na magkakaroon ng anumang puot sa pagitan natin, di ba? 1494. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, nagliwanag ang mga mata ni Brian. Ang isang pangungusap lang na iyon ay biglang lumawak ang kanyang pananaw, oo kung siya ang kunin ang posisyon ng kanyang ama, o maging isang practitioner na kasing lakas ng Sky Class. Kung gayon ay walang makakapigil kay Terence at sa kanyang kapatid na magsama. Tama ka. Nagngangalit si Brian. Magsisikap ako. Huwag masyadong mag-alala sa mga detalye, maghangad ng mas malalaking bagay. Ipaubaya sa akin ang maliliit na bagay. Sabi ni Terence. Tama, may tiwala ka sa pakikitungo sa kanila. Meron, pero kailangan nating mag-improvise ng kaunti. Parang 50-50. Matapat na sabi ni Terence. Naisip ko ang ilang mga posibilidad, kaya sana, ang ilan sa mga ito ay gagana. Sapat na iyan. Huminga ng malalim si Brian. Ang 50-50 ay kamangha-mangha na ang pakikipaglaban sa isang tao sa sarili mong lakas ay 50-50 na sa unang lugar. Walang garantiya kung sino ang mananalo, lalo pa ang sitwasyong kinalalagyan nila, na kinakaharap laban sa mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Magpahinga ka na, bukas ang pagsusulit. Sabi ni Terence. Sige. Tumango si Brian at tumayo para umalis. Dito ka matulog, nag-aalala akong baka may subukan si Spencer sa gabi. Ito ay bago ang pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin ka. Sabi ni Terence habang inaalala ang lamig sa mga mata ni Spencer noon. Tinuro niya ang katabi niyang kama.
Kung ganoon, ano ang tungkol sa iyo? Isa lang ang kama dito. Tanong ni Brian. Hindi ako natutulog, makakapag-practice ako sa sofa. Sabi ni Terence. Matulog ka muna, hindi mo na kailangang alalahanin ang oras, gigisingan kita. Sige. Tumango si Brian at tinanggap. Naturally, tulad ng inaasahan, dahan-daang pumunta sina Spencer at Neil sa silid ni Terence. Neil bro, ikaw na ang bahala. Pagkatapos mong ikulong siya sa lugar, gagawa ako ng hakbang. Bulong ni Spencer kay Neil, nakakalason ang kanyang mga mata. Walang problema. Tumango si Neil. Sa katawa-tawang kakayahan ni Neil, ang paggamit nito ay nagkakahalaga din ng maraming chi, hindi niya ito gagamitin kung ito ay para sa ilang mahalagang dahilan. At saka, may limitasyon din ang mga oras na magagamit niya ito araw-araw, at ngayon ginamit niya ito para tulungan si Spencer laban kay Brian. Ang dahilan ay hindi dahil si Neil ay isang mahusay na tao na tumulong sa kanyang tagasunod bilang isang boss, ito ay dahil ipinangako sa kanya ni Spencer na kung tatanggalin nila si Brian, magagawa niyang kunin ang posisyon ng tagapagmana ng House York, at kapag siya ang naging pinuno, hahayaan niya si House York na maging isang suporta sa sinaunang House Fane. Maaaring isang nakatagong bahay ang House York, ngunit ito pa rin ang pinakamatibay na nakatagong bahay, na may dalawang master ng Sky Class. Kung si House York ay nasa kampo ng House Fane, kung gayon ito ay magiging isang malaking kontribusyon para sa bahagi ni Neil, siya mismo ang makakakuha ng pagiging tagapagmana. Noong una, ipinangako ni Neil kay Spencer na tatapusin si Brian sa panahon ng pagsusulit, ngunit sa pagbabago ng mga patakaran, kahit isang tao mula sa sinaunang sekta ay hindi maglalakas loob na suwayin ang mga paghihigpit sa Ice Palace. Kahit na ang Ice Palace ay maaaring hindi siya tapusin pagkatapos ng kanyang pagsuway, sila ay makikipag-ugnayan sa mga matatanda ni House Fane, at ito ay magiging isang malaking kapinsalaan para kay Neil. Masama para sa kanyang landas sa pagiging tagapagmana. Kaya, ngayong gabi ang tanging pagkakataon nila, hindi pa nagsimula ang pagsubok, at hindi labag sa batas kung papatayin nila si Brian ngayon. Naglabas si Spencer ng maliit na ID cracker, inilagay ito sa harap ng pinto, at binuksan ito sa isang click. Kahit na hindi pa niya nakilala si Neil, naghanda na siyang humanap ng pagkakataong patayin si Brian sa pagsubok na ito. Ang ID cracker na ito ay ginawa para sa lock ng pinto ng kwarto, maliwanag na kinuha sa kanyang bahay. Hindi naman siya makakabili dito kung tutuusin. Walang tao dito. Hindi binuksan ni Spencer ang pinto, ngunit ginamit niya ang liwanag na nagmumula sa bintana. Masasabi niya kung ano ang sitwasyon, siya ay isang practitioner, pagkatapos ng lahat. Nakita ni Spencer na walang laman ang silid, at natural din si Neil. Walang anumang closet o anumang bagay, at ang kama ay walang puwang sa ilalim nito. Wala bang laman ang banyo? Tanong ni Neil. Tumingin si Spencer at umiling. Walang laman. Binuksan ni Neil ang ilaw, totoo naman, walang tao dito. Walang tao dito. Nakaramdam ng pagkadismaya si Neil, ibinahagi niya ang sining ng kanyang practitioner ng walang kabuluhan, at hindi niya ito maipakita. Nasa kwarto ba siya ni Terence Ford sa katabing pinto? Medyo malapit ang pinsan ko sa lalaki, palaging banibisita siya. Hulaan ni Spencer. Posible. Tumango si Neil. Kung gayon, punta tayo sa pangalawang silid. Baka tuluyan na nating tapusin si Terence Ford. Nanlaki ang mga mata ni Spencer. Mayroon ka pa ring 3 metrong paghihigpit sa distansya, at sino man sa lugar na iyon ay hindi makakagalaw, matatapos din natin siya. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Neil. Bakit hindi? Napakurap si Spencer. Si Terence Ford ay isang taong gusto ni Natoy, nilinaw niya na siya ang kanyang target. Kung may gagawin ako sa kanya, makikialam ako. Sabi ni Neil. Dagdag pa, nabalitaan ko na ayaw niyang patayin si Terence Ford, masyadong gusto niyang panatilihin siyang buhay para sa kanyang Leandro bro na may gawin mismo. Kaya lalaban ako kay Natoy kung papatayin ko siya. Tinutulungan natin siya dito, di ba? At saka, bakit ka matatakot kay Natoy, Neil bro? Sabi ni Spencer na ayaw. Hindi ako natatakot, ngunit hindi ko nais na tumawid sa kanya para sa isang bagay na tulad nito. Siyempre, masasabi ni Neil na
Sinusubukan siya ng lalaki. Lahat tayo ay nasa sinaunang pangkat na naglalaro sa larangan nagdudulot ng mga paghihiganting tulad nito ay walang kabuluhan. I see. Nabigo si Spencer. So, iiwan na natin ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa pagsubok. Hindi tayo makakapatay sa testing grounds, pero kaya ko siyang pilayin. Hanggat may natitira pa siyang hininga, hindi tayo lumalabag sa mga patakaran, wala siyang anumang banta pagkatapos na maging lumpo, tama. Casual na ngumiti si Neil. Tama ka. Nakahinga si Spencer nang marinig iyon. Sige, ipaubaya ko na sa iyo, Neil bro, pakiingatan si Brian. Huwag mag-alala. Tumango si Neil, at umalis ang dalawa sa kwarto ni Brian. 1495. Walang ginawa si Neil kay Terence, hindi dahil sa takot siya sa kanya, kundi dahil gagantay si Terence pagkatapos patayin si Brian. Siya ay nasa isang mahirap na lugar pagkatapos nito. Kung tutuusin, kung lilipat siya kay Terence, maiihi siya kay Natoy at si Natoy ay mula sa isang sinaunang sekta. Ibig sabihin may pride siya. Hindi basta-basta maaga ng isa ang kanyang biktima mula sa kanya. Pero kung wala siyang gagawin, hindi ba't hihintayin na lang niya si Terence na atakihin sila? Si Neil ay medyo three-dimensional, kung isasaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, ito rin ang dahilan kung bakit siya ay isa sa mga kandidato para sa tagapagmana, pagkatapos ng lahat. Hindi siya reckless. Si Terence at Brian, sa kabilang banda, ay narinig na ang lahat. Si Brian ay hindi pa rin natutulog, ang pagsusulit ay bukas, at siya ay labis na kinakabahan, pagkatapos ng lahat. Ang mga ingay sa labas ay agad siyang nagising. Nang marinig niya na si Spencer ay nagpaplanong patayin siya, isang galit ang lumitaw sa mukha ni Brian. Hindi niya inaasahan na dadaan si Spencer ng ganito kahaba. Kahit si Terence ay nagpaplano lang na pilayin siya, ngunit si Spencer ay nagpaplano na tahasan siyang patayin. Hear that? Mabait ka, pero ang pinsan mo hindi. Nakita rin ni Terence ang galit na iyon. Fu! Huminga ng malalim si Brian na para bang nagdesisyon siya ng isang malaking bagay. Tama ka. I can't change some by myself. Imbes na ipagpatuloy ang buhay ko dahil sa takot sa mga pukana at pukana ng pinsan ko, baka dito ko na lang tapusin ang lahat. Ha! Ngumiti si Terence. Panahon na para malaman mo. Tahimik na lumipas ang gabi, at alas 5:30, umalis si Terence sa Jade Space at bumalik sa realidad, tinawag si Brian bago pumunta sa banyo. Dahil si Terence ay gumaganap bilang isang alarm clock, nagawa ni Brian na magkaroon ng maikli ngunit mahimbing na tulog nang walang pag-aalala na malate. Matapos siyang gisingin ni Terence, mabilis siyang nag-ayos bago umalis kasama si Terence upang hintayin ang mga miyembro ng sekta ng Ice Palace. Alas 6 pa lang ang orasan, ngunit ang bukid ay puno na ng mga disipulo, wala sa kanila ang gustong maging mas maaga. Maging sina Natoy at Neil ay hindi naglakas loob na maglabas ng mga bagay, naghihintay din sila. Sa tuktok ng isang nagyayelong bundok kung saan matatagpuan ang Ice Palace. Ito ang lahat ng impormasyon sa mga practitioner sa panahong ito. Mangyaring tingnan, Sect Master. Kinuha ni Queen ang registration log sa isang babaeng nakaputing damit. Ito ang Sect Master ng Ice Palace, ang pinakamataas na tuktok ng Ice Palace. Kinuha ng babae ang pagpaparehistro at binaliktad ito. Matagal niyang tinitingnan ang lahat ng background ng bawat kandidato, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya kapag natapos na siya. Tita Queen, si Kitty lang ba ang babae sa pagkakataong ito? Oo, Sect Master, at isa pa siyang physical practitioner. Tumango si Queen. Mukhang madidismaya pa si Shifo sa pagkakataong ito. Bahagyang napabuntong hininga ang babae. Lahat ng ito ay dahil sa akin, hindi ko makuha ang pagiging tagapagmana ng Frost Mountain. Sect Master, isa ka ng Sky Class Late Phase Peak Master, sa murang edad mo isa ka ng mabait na henyo. Ngunit ang pagiging tagapagmana ng Frost Mountain ay may kinalaman sa mga katangian ng katawan. Pag-aliw ni Queen. Kung tutuusin, tinitingnan ng iba pang mga sinaunang bahay at sekta, alin sa kanila ang nakakaabot sa Sky Class sa edad mo, Sect Master. Pero,
Para mabuksan ang selyo ng Sky-class Island, kailangan kong makuha ang pagiging tagapagmana ng Frost Mountain's ice. Kumunat ang noo ng dalaga. Ang natitirang oras hanggang sa ang Sky-class meeting ay malapit na, at bilang isa sa mga pinuno ng pulong na iyon, kung wala pa rin tayong tagapagmana. Ang pulong mismo ay mawawalan ng kahulugan. Wala rin namang impormasyon ang ibang mga bahay, di ba? Hindi ganoon kadaling mahanap ang tagapagmana. Napangiti ng mapait si Queen. Ang kawalan nila ng balita ay hindi nangangahulugan na wala silang nahanap. Ang kahulugan ng isang tagapagmana sa sinaunang sekta sa mundo ay hindi lamang para sa pagsira sa Sky-class Island Seal. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paghabol sa daan ng langit pagkatapos na lampasan ang Sky-class. Sabi ng dalaga. Kaya bago lumaki ang tagapagmana, walang sino man ang mag-aanunsyo nito, kung sakaling ang anumang naiinggit na partido ay makikialam. Totoo iyan. Tumango si Queen. Sectmaster, maaaring hindi ikaw ang kandidatong tagapagmana, ngunit hindi mo ba naramdaman na bahagi ka rin ng pagiging tagapagmana? Iyan ang kapalaran. Maliit na parte lang. Mapait na ngumiti ang dalaga. Sa simula, nang umalis si Shifu, malaki ang pag-asa niya sa akin na makuha ko ang pagiging tagapagmana at sa wakas ay bisitahin siya balang araw para makipagkita, pero ngayon. Kung tayo lang ang Ice Palace sect na hindi nakakuha ng tagapagmana at sinira ang Sky Island Seal, tayo ang makasalanan, pinabayaan ko siya. May oras pa tayo, di ba? Magpatuloy lang tayo sa paghahanap, hindi natin mamadaliin ang mga bagay na ito. Kung talagang dapat itong gawin, maaari tayong mag-organize ng isa pang pagsubok sa susunod na taon at hayaan ang mga kinakailangan na medyo maluwag may lalabas na sigurado. Mungkahi ni Queen. Iyon lang ang paraan. Ngunit hindi ko pa rin ito kayang bitawan. Dapat kong talakayin ang mga kalahok na ito gamit ang aking sariling mga mata. Sabi ng dalaga. Mabuti rin iyan, sama-sama nating akayin silang lahat sa bundok. Alam ni Queen na hindi ito pababayaan ng Sectmaster maliban kung titingnan niya ang sarili ni Kitty, ang nag-iisang babae. 6:30, at nang ang mga practitioner ay nagtataka kung nasaan ang dalaga ng Sectmaster, 2 figure, isang berde, at isang puti, ang lumutang sa langit. Ang nakaberdeng damit ay maliwanag na si Elder Queen, Sky-class Midface, na ang nakasuot ng puti ay Sky-class Late-face Peak. Ang dalawa ay may malakas na Queen Gang sa kanilang sarili at nasa grupo kaagad. Nang ang lahat ay nakatayo doon, natigilan, ibinuka ni Queen ang kanyang bibig. Ito ang Sectmaster ng Ice Palace, ipapaliwanag niya ang mga patakaran at gantimpala ng pagsusulit na ito. Ito ang gawain ni Queen, ngunit dahil ang Sectmaster ay bumaba mismo, hayaan siyang gawin ito ay mas mabuti. Habang binibigkas ni Queen ang pangalan ng Sectmaster, ang grupo ng mga disipulo ay natense, maging sina Natoy at Neil ay natigilan. Pinatunayan din nito na tama ang kanilang mga hula kahapon, ang Sectmaster ay talagang late-face peak ng Sky-class. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga sinaunang sekta at sinaunang bahay habang may sariling Sky-class na late-face peak masters ng kanilang sarili, ay karaniwang lahat ay matatandang tao tulad ng elders at mga pinuno ng bahay. Ang nakababatang henerasyon ay bihirang magkaroon ng Sky-class strength, at karamihan sa kanila ay Earth-class. 1496. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na pumasok sa Sky-class, ang posisyon ng ulo ay maiiwang bukas. Ang isolated practitioning ay isang karaniwang landas, at ang matandang Sectmaster ay hindi na mamamahala sa mga gawain sa bahay o mga negosyo ng sekta, ngunit ang Ice Palace ay iba. Ang manager ng sect ay Sky-class Late-face Peak, at may dalawang posibilidad. Isa ay ang katotohanang napakaraming Sky-class master sa Ice Palace. Ang isa pa ay ang Sectmaster na ito ay sadyang napakabata, ngunit ang pagiging Sky-class Late-face Peak sa batang ito sa edad ay medyo napakahirap. Pangasiwaan sa oras para sa mga matatanda, wala nang sapat na oras para mahalal ang susunod na Sectmaster. Kung tutuusin, hindi lang sino man ang maaaring maging Sectmaster kailangang itaas para dito. Ang taong ito ay kailangang magkaroon ng kakayahang pamahalaan ng buong Ice Palace.
Hindi alam kung saan lamang kabilang ang Ice Palace Sect, ngunit sa pagtingin sa Sect Master mismo, siya ay higit pa sa bata lalo na siyang maganda, kitang-kita ang kaibahan sa pagitan nila ni Queen habang magkatabi sila. Si Queen ay mukhang wala pang 20, ngunit may isang napakakaraniwang pisikal na hitsura ang Ice Palace Sect Master, sa kabilang banda, ay talagang kamukha ng kanyang pangalan at posisyon, tulad ng isang malamig na prinsesa ng yelo na matikas at superior. Ang isang tingin ay mananatiling hindi malilimutan sa mata ng sinuman. Siyempre, sa mga practitioner, walang nang-ahas na tretuhin ang Sect Master na ito ng walang respeto kahit na siya ay isang magandang babae, tanging ang mga may kwalifikasyon lamang ang nang-ahas na pahalagahan ang kagandahang iyon. Para sa kanila, kahit na tingnan ang Sky Class Late Phase Peak Sect Master ay sobra na. Nang makita ang hitsura ng Sect Master, si Terence ay nakatayo doon, natulala hindi dahil siya ay isang magandang babae, ngunit dahil sa kanyang edad. Talagang siya ay tila mas bata sa 20 at least, hindi siya mas matanda sa 25. Iba ito kay Queen tumpak na mahuhusgahan ni Terence na ang Sect Master ay hindi gumamit ng anumang elixir na nagpapanatili sa kanyang kabataan, siya ay talagang bata pa. Malamang, naabot niya ang Sky Class noong wala pang 20 siya, at napreserba ang kanyang hitsura dahil doon. Tita Queen, baka sabihin mo sa kanila, nandito lang ako para tingnan. Sabi ng Sect Master habang itinoon ang kanyang mga mata sa nag-iisang babaeng kalahok, si Kitty. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Ang babae ay mukhang medyo cool, na may isang uri ng malamig na kilos, ngunit hindi siya ang kanyang hinahanap. Ang kanyang konstitusyon ay hindi angkop para sa pagsasanay ng sining ng practitioner ng Ice Palace. Kaya, pagkatapos matiyak na hindi gagana si Kitty, hindi na siya interesadong manatili ng mas matagal. Tita Queen. Lalong nagulat ang lahat ng naroon. Si Queen ay mukhang bata pa, ngunit ang Sect Master ay tinatawag siyang tiya. Ilang taon na ang Sect Master na ito. Hindi kaya siya ay mas bata pa sa 20, tulad ng kanyang hitsura. Hindi naman masyadong nabigla si Terence doon, naisip niya iyon kanina, kung tutuusin. Ang isang, Tita Queen, na iyon ay patunay lamang ng kanyang haka-haka. Halos kasing edad niya ito. Napangiti lang ng mapait si Terence sa katotohanan na siya ay Sky Class Late Phase Peak. Talagang wala sila sa iisang mundo nakikipaglaban sa mga karaniwang bahay. Si Terence ay may malinaw na kalamangan, ngunit pagdating sa mga nakatagong bahay, gamit ang kanyang talento sa pagsasanay at ang kanyang mga trompeta, karaniwang nakatali siya sa kanila. Sa antas ng mga sinaunang tao, gayunpaman. Walang anumang magagamit si Terence laban sa kanila. Ang mga sinaunang sekta ay talagang isang ganap na magkakaibang mundo. Hindi katakatakang sinabi ng matanda sa bahay na ang mga sinaunang sekta ay hindi niya kayang unawain, tila si Terence ay nag-iisa rito. Pero hindi siya sumuko. Bagamat malinaw na mas mahina siya kaysa sa mga taong ito sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, kung isa sa alang-alang sa bilis ng kanyang pagsasanay nitong ilang buwan, ang halimaw na si Natoy ay halos ang tanging makakapantay sa kanya. Sino pa ang maaaring tumalo ng napakaraming antas sa loob lamang ng ilang buwan? Nang matapos magsalita ang Ice Palace Sect Master, tumalikod siya at lumutang. Alam ni Queen ang kanyang pagkatao, kaya hindi niya ito pinansin. Ang Sect Master ay lumaki sa sect mula pa noong kanyang kabataan at naging nakahiwalay na disipulo ng matandang elder, na nakatakdang maging susunod na Sect Master. Ang kanyang pagkabata noon ay isang malungkot. Wala siyang kaibigan at mga taong makakasama, ang alam niya ay nagsasanay lamang. Ito ang dahilan kung bakit naging malamig ang kanyang pagkatao. Dahil dito, iaanunsyo ko ang mga panuntunan sa pagsusulit at mga gantimpala. Sabi ni Queen habang nakatingin sa audience. Ang mga practitioner ay hindi pinapayagang magmaneho kasama ako sa pangunguna. Maglalakad tayo sa bundok ng yelo sa paglalakad. Sa panahon ng pagsubok, maaaring gamitin ang mga spirit beast, ngunit ang mga hayop na ito ay hindi dapat lumampas sa Mystic Late Phase Peak, kung hindi mawawala ang kalahok sa kanyang mga karapatan sa pakikilahok. Ang mga tagasunod at mga tagapaglingkod ay maaari ding dalhin, ngunit hindi sila dapat higit sa Golden Class, at hindi sila pinapayagang lumahok sa kanilang sarili at mga tagapaglingkod.
Ang mga tagasunod at mga tagapaglingkod ng ibang mga kalahok ay pinahihintulutan, ngunit ang pagkuha sa kanila ay hindi pinapayagan. Ang mga panuntunang ito ay naroon mula noong huling pagsusulit, kaya tumango lamang ang mga kalahok. Ang mga spirit beast ay hindi pag-aari ng napakaraming pamilya plus, kung hindi sila sapat na malakas, magiging bagahe lang sila. Kung tungkol sa mga tagasunod at mga katulong, walang sino mang magdadala, hindi sila mga batang Panginoon o mga batang binibining, at hindi nangangailangan ng mga alipin na sumusunod sa kanila. Sa totoo lang, ang mga alituntuning ito ay nakatarget sa mga lumang pagsubok. Kung may mamamatay sa pagsubok, may uuwi ng mga katulong at tagasunod ang bangkay. Ngunit ang katotohanan ito lamang ay naging sanhi ng pagsama ng mga katulong sa panahon ng pagsubok na isang medyo negatibong pag-asa, walang nagdala ng anuman dahil doon. Dagdag pa, binago ang mga alituntunin, hindi na nila kayang pumatay, kaya hindi na kailangan ang mga katulong. Kung walang hindi pagkakasundo, iaanunsyo ko ang mga gantimpala. Sa pagsusulit, ang nangungunang 3 kalahok sa pagmamarka ay makakatanggap ng mga bonus na reward mula sa Ice Palace. Ang karapatang pumili sa pagitan ng mga kayamanan at elixir na nakalap sa pagsusulit. Sabi ni Queen. Ang nangungunang 10 mga kalahok sa pagmamarka ay may karapatan na maging mga panlabas na disipulo ng sekta ng Ice Palace, o tumanggap ng isang karapatan sa palitan para sa mga kayamanan ng sekta. Ano mang mga katanungan? Hindi. Umiling ang mga tao, alam na nila ang tungkol dito sa mga sulat, kaya walang tanong. Lahat sila ay naglalayo na maging mga panlabas na disipulo, halos lahat. Sige. Mag-empake na kayong lahat, aalis tayo sa loob ng 1 oras. Tumango si Queen. Hihintayin kita dito. Oo. Tumango ang karamihan. Hindi gaanong para kay Terence ang hindi pinayagang magmaneho, ngunit paano naman si Trixie? Buti na lang at malamig hanggang buto ang lugar na ito, kahit walang lalagyan ng yelo na iyon, ayos lang sa kanya. Ngunit paano niya ito dadalhin? Sa hitsura nito, ang pinakamahusay na paraan ay ang itali siya sa kanyang likod gamit ang lubad, ngunit pagkatapos ay kailangan niyang mag-ingat lalo na sa pagsubok at maiwasan ang pag-atake ng ibang tao. Ang pagpapapatay kay Trixie ay magiging katapusan niyan, maaari niyang ipaghiganti ang lahat ng gusto niya, ngunit huli na para sa kanya. 1497. Sa kabutihang palad para kay Terence, gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa panig ng Ice Palace, dahil sinabi nila na maaari siyang magkaroon ng mga tagasunod o tagapaglingkod. Masasabi lang niyang si Trixie ang kanyang tagasunod, hindi mahalaga kung ang tagasunod ay patay o buhay. Siya ang naglalakad at siya naman ang nagbubuhat. Siya ang kanyang tagasunod, at iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Brian si Trixie, ang makitang napakagandang babae na nakahiga sa isang kabaong ng yelo, naramdaman niya ang kanyang sakit sa puso. Hindi katakatakang si Terence ay dumarating dito para hanapin siya ng elixir na iyon, hanggang sa lumahok sa pagsusulit. Ito ay isang batang babae na hindi bababa sa kanyang magkalat na kapatid na babae noon napagtanto ni Brian kung gaano karaming kompetisyon ang kailangang harapin ng kanyang kapatid. Isasama mo talaga siya. Medyo nagulat si Brian nang kinuha ni Terence si Trixie mula sa lalagyan. Oo. Kailangan. Tumango si Terence habang naglalabas ng lubid sa kotse at ibinigay kay Brian. Eto. Tulungan mo ako, kakargahin ko siya sa likod ko, tulungan mo akong itali siya sa akin. Iyan ay. Tatanungin na sana ni Brian kung siya ay baliw, gaano ito kadelikado. Ang pagsubok lamang ay sapat ng mapanganib, at ngayon ay gusto ni Terence na magpasa ng isang tao sa kanyang likod dito. Hindi ba ito isang malaking kapansanan at pabigat sa kanya? Ngunit, nang makita ang determinadong tingin sa kanyang mga mata, napabuntong hininga siya at umiling. Sige. Yumuko si Terence at hinayaan si Trixie na sumando sa kanyang likod habang pinatatag ni Brian ang kanyang posisyon gamit ang lubad na ikinakabit siya sa kanyang likod. Tapos na, salamat. Tumayo si Terence at tumalon ng 2 beses, nakangiting tumango nang makita niyang stable na ito. Tao, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin dalhin ang isang tao sa pagsubok na tulad nito, hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Walang magawang sabi ni Brian.
Wala akong masyadong bagahe, ilang elixir at pills lang ang dala ko. Dapat sapat na. Kung gayon, hindi na natin kailangang bumalik sa inn. Dahil doon, lumingon si Terence at kumaway sa bintana ng kanyang silid. Skybolt Pig, bumaba ka. Poink, poink. Isang puting anino ang tumalon mula sa bintana at dumapo sa tabi ni Terence. Isang Mystic Class Spirit Beast. Tumalon si Brian ilang beses na siyang nakapunta sa kwarto niya, at doon pa siya natulog hindi pa siya nakakita ng sinaunang halimaw sa kwarto ni Terence. Oo, ngunit walang kakayahan sa pakikipaglaban, halos basura. Tumango si Terence. Oink oink. Sagot ng baboy matapos marinig ang malupit na komentong iyon tungkol sa kanya ngunit nanahimik siya. Nakita niya mismo kung gaano kahimala itong si Terence, na pinapataas siya sa isang iglap. Sinubukan niya ng daan-daang taon, kung tutuusin. Tumango si Brian, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Ang Skybolt na baboy na ito ay malamang nakatulad ng sinaunang espiritong hayop na mayroon ang kanyang kapatid na babae, hindi isang uri ng pag-atake ngunit isang hayop na may lakas lamang ng practitioner. Ang mga sinaunang espiritong hayop ay bihira, ngunit ang mga nakatagong bahay ay may mag-asawa mismo ang baboy na ito ay hindi gaanong nakakaakit ng pansin dahil doon. Ang bawat nakatagong bahay ay may higit o mas kaunti sa mga hayop na ito ngunit ang mga may kapangyarihan sa pag-atake ay mas bihira. Mayroon talagang piling iilan na may mga uri ng pag-ataking hayop sa pagsubok na ito. Ang pagdadala ng isang normal na espiritong hayop ay hindi makakatulong pagkatapos ng lahat at ang practitioner ay kailangang alagaan ito mismo. Ito ay isang pasanin. At kaya, nilibot ni Terence ang paligid ang mga taong bumalik sa inn para sa kanilang espiritong hayop ay 4 o 5 tao lamang, at karamihan sa mga hayop na iyon ay mystic class lamang, katulad ng baboy. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence na maging dehado sa harap na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritong hayop na nakikipaglaban sa isa't isa ay iba kaysa noong nakipaglaban sila sa mga tao. Dumaan sila sa mga antas ng lakas at antas ng lakas lamang. Hanggat ang mga espiritong hayop na iyon ay hindi papasok sa kanilang negosyo, hindi na kailangang mag-alala ni Terence sa kanila. Mabilis na lumipas ang 1 oras, at muling nagpakita si Queen sa bakanteng field sa harap ng inn. Ang mga practitioner na kalahok ay handa na ring pumunta. Tungkol naman kay Terence na may buhat-buhat sa kanyang likod, isa na itong pampublikong balita. Nagtataka ang lahat kung nataman ba ni Terence ang kanyang ulo o ano pa man ang pagdadala ng isang patay na tao para makapasok sa pagsusulit. Ito ba ay isang tunay na pag-ibig o isang bagay? Mahusay Pao, sa tingin mo ba nasaraan ang isip itong si Terence Ford? Dala ang bangkay na ganyan sa pagsubok. Mapanuksong sabi ni Mitoy. Papatayin niya ang sarili niya, di ba? Baka nagpaplano siyang mamatay kasama ang patay na babaeng yun. Nalilito rin si Natoy, iniisip kung ano ang balak nitong si Terence. Ngunit si Natoy ay iba sa Mitoy, ang sining ng kanyang practitioner ay espesyal, at lalong sensitibo sa panlabas na enerhiya. Nararamdaman niyang hindi papatay ang dalaga, pero kahit ganoon, nakasabit ito sa isang sinulid. Sa pagkaunawa ni Natoy kay Terence, ang taong ito ay hindi gagawa ng isang bagay na katangahan, tama ba? Ngunit narito siya, ginagawa iyon ng eksakto. Gustong makita ni Natoy kung sino ang taong nasa kanyang likuran, ngunit ang mukha ni Trixie ay nakasandal sa kanyang balikat, natatakpan ng buhok nito ang kanyang mukha. Kinailangan ni Natoy na sumuko pagkaraan ng ilang sandali. Who knows? Baka may gusto siyang iligtas. Umiling si Natoy, hindi niya talaga maintindihan kung bakit dadalhin ni Terence ang isang kalahating patay na babae dito sa pagsubok. Karamihan sa mga practitioner ay pareho ang iniisip, hindi nila naiintindihan kung bakit niya ito ginagawa, ngunit lahat sila ay nag-isip na siya ay baliw. Ang natira ay ang mga walang pakialam, kayang gawin ni Terence ang anumang gusto niya. Si Kitty, halimbawa, ay nakita ito bilang isang katawa-tawang bagay na ginagawa ni Terence, kahit na anuman ang ginawa ng bastard na ito, wala itong kinalaman sa kanya. Tumingin si Queen sa mga practitioner sa field, pangunahin upang makita ang antas ng mga espiritong hayop.
Wala sa kanila ang lumabag sa mga patakaran, ngunit siya ay tumigil nang siya ang taong nasa likod ni Terence. Ngunit wala siyang sinabi sa kanyang lakas. Ramdam niya ang sitwasyon ni Trixie. Siya ay nakabitin sa isang sinulid, halos buhay na. Hindi niya alam kung bakit siya isinama ni Terence, ngunit hindi siya lumalabag sa mga patakaran. Siya ay maaaring bilangin bilang tagapaglingkod ni Terence, pagkatapos ng lahat, at ang kanyang antas ng lakas ay pumasa din sa mga kinakailangan. Tulad ng para sa kanyang kalahating patay na estado. Hindi sinabi ng mga patakaran na hindi mo maaaring dalhin ang isang kalahating patay na tao sa pagsubok. 1498. Kaya, sa pananaw ni Quinn, ang babaeng ito ay malamang na manliligaw ni Terence at halos patay na. Pumasok si Terence sa pagsusulit ay dahil sa tingin niya ay hindi ligtas na umalis sa kanyang tahanan, kaya dinala niya siya. Walang espesyal dito. Hindi masama parang lahat ng tao ngayon ay sumusunod sa mga patakaran. Sabi ni Quinn nang matapos niyang tingnan ang lahat ng may tango. Napangiti ng mapait ang grupo sa mga halimbawa noon, walang nang ahas na gumawa ng anumang kainahinala sa harap nila. Hindi nila gustong mamatay. Lahat ay sumunod sa akin kung gayon huwag kayong mag-away sa daan. Huwag ninyo akong sisihin sa mga nangyayari. Dahil doon, nagsimulang maglakad pasulong si Quinn. Sumunod naman agad ang grupo. Pinaplano pa rin ni Spencer na kunin si Neil na gumalaw kay Brian habang naglalakad, ngunit mukhang hindi na iyon posible ngayon. Ang Ice Palace ay gumawa ng pahayag, at walang sino man ang susuway. Ang simulang landas ay medyo patag at maayos na lockeran. Sa sandaling pumasok sila sa teritoryo ng Ice Palace, ang landas ay naging mas mahirap. Lumipad ang nyebe, napakababa ng visibility ng daanan, at lahat ay nag-channel ng kanilang practitioner's arts para mapanatili ang pagiging alerto. Sinabi ni Quinn na walang sino man ang pinayagang lumaban habang naglalakad, ngunit sino ang makatitiyak na walang susubukan ng kahit ano. Para sa mga kondisyon ng visibility na ito mahina, ito ay magiging nakamamatay na maambush. Mystic level ang lahat, kaya mas lumakas ang kanilang mga mata at tenga ng eye channel nila ang kanilang mga sining. Ang pagsabay sa takbo ni Quinn ay hindi naging problema, kahit papaano. Sa totoo lang, sinadya na ni Quinn na pabagalin ang kanyang takbo kung hindi, sa lakas ng klase niya sa sky, halos lumilipad siya sa bilis niyang maglakad. Kumusta, okay ka lang? Nag-aalala si Brian kay Terence mahirap nang maglakad, at kailangan pang buhatin ni Terence ang isang tao sa kanyang likod. Masasabi niyang patuloy na ginagamit ni Terence ang kanyang katawan upang harangan ang hangin sa lahat ng oras upang hindi tumama ang nyebe sa kanyang mukha. Marahil ito ay hindi gaanong mahalaga kay Trixie, ngunit ito ay isang hindi malay na paggalaw na ginawa ni Terence sa unang lugar. Ayos lang. Ngumiti si Terence. She's actually pretty light. Plus, ang pagdala sa kanya ay nagbibigay sa akin ng motivation. Naiintindihan ko. Sabi ni Brian habang nakatingin kay Terence, at ang dibdib ni Xiao Xiao ay nakadikit sa kanyang likod, na nagiging, I get you, na tingin. Medyo natahimik si Terence nang makita niya ang hitsurang iyon halatang hindi pagkakaunawaan ang lalaki. Ang tinutukoy niya ay ang pagpapagaling kay Trixie bilang motibasyon, hindi iyon. Bagaman, sa paalala ni Brian, napagtanto ni Terence na maganda ang pakiramdam nito. Mahigit isang oras na naglakad ang grupo nang makarating sila sa paanan ng Ice Mountain. Sa baba doon, may isang hanay ng mga alagad ng Ice Palace, pawang mga babaeng nakaputi. Kahit na hindi sila kasing bata ni Quinn o ng Sectmaster, at medyo katamtaman din ang hitsura nila, mga 30 o 40 taong gulang. Ang kanilang mga puting damit ay iba sa mga Sectmaster. Ang damit ng Sectmaster ay may puting silk laces na nakatunten sa hangin, ngunit ang mga disipulong ito ay may puting cotton na damit lamang. Sila ay tumingin medyo simple. Ang ikinagulat ni Terence, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang lahat ng mga disipulong ito ng Ice Palace ay nasa Earth Class, na ang pinakamalakas ay ang Earth Class Late Phase Peak. Siyempre, walang Sky Class Masters dito. Ang isang Sky Class Practitioner ay hindi lamang isang karaniwang disipulo, kung tutuusin. Sige, magsisimula ang testing grounds dito.
Sabi ni Queen habang nakatayo at lumingon sa lahat. Para sa kapakanan ng pagiging patas, dadalhin kayong lahat ng mga disipulo ng Ice Palace sa iba't ibang lokasyon ng random ngayon, lahat kayo ay bubuo ng inyong mga koponan. Ang bawat koponan ay dapat na binubuo ng 3 o mas kaunti ang lampas sa bilang na iyon ay nangangahulugan na kayo ay maghahati sa grupo at subukang hanapin ang isa't isa sa bundok ng mag-isa. Walang sino man ang nagkaroon ng anumang mga hindi pagkakasundo doon kung sila ay pumasok ng magkasama, ang mga away ay sumiklab kaagad dito at doon. Hindi ito magiging isang pagsubok kung gayon. Ngunit ang limitasyon ng grupong ito ay lubos na nakakabigo na kipag-ugnayan na sila at mga lupon para sa kapakanan ng pagiging mas malakas bilang isang grupo na pinipigilan ang sinuman na mangbuli sa kanila. Ngunit sa 3 taon na ito, isang limitasyon ng koponan na wala ang puntong iyon. Bagamat masasabing maaari silang magkita sa bundok, hindi iyon ganoon kadali. Kung ipagpalagay na nahanap nila ang isa't isa sa unang lugar, sino ang nakakaalam kung ang ibang koponan ay papayag na sumali muli? Baka sila mismo ang pumunta sa ibang team. Natural na kasama si Natoy sa isang team kasama sina Fuller Natoy at Fuller Nyao Chiang. Ito ang mga taong pinakaunang nakakilala kay Natoy, at sila ang pinakakilala niya. Yung iba hindi nakalapit. Si Neil naman ay nasa isang grupo kasama si Spencer. Walang pagpipilian si Quinten kundi ang makasama si Quinley. Walang ibang mga pagpipilian. Hindi niya maaaring hayaan si Quinley na maging isang grupo mismo, hindi ba? Si Terence, natural, ay nasa isang grupo kasama si Brian kahit na nasa likod niya si Trixie. Ganun pa man, hindi nila naipasa ang bilang ng 3 tao. Di nagtagal, nang matapos ang paghahati ng mga koponan, tinawag ni Queen, at ang mga disipulo ay nagsimulang lumipat sa kanilang itinalagang grupo, sinunggaban sila at itinulak sa mga bundok. Siyempre, ang mga mula sa parehong grupo ay pumunta sa parehong lokasyon. Ang Ice Mountain ay isang malabong puti, ngunit ang mga disipulong ito ay malinaw na pamilyar sa tanawin. Ang mga practitioner, gayunpaman, ay hindi ang paghahagis sa mga random na locus yung tulad nito ay nagpawala sa kanila ng direksyon. Anong gagawin natin ngayon? Si Brian at Terence ay inilagay sa isang lugar na walang ibang practitioner. Hindi napigilan ni Brian na itanong iyon nang minsang napatitig siya sa puting mundo sa kanyang harapan. Hanapin ang bunga ng apoy na espirito habang naghahanap ng iba pang mga kayamanan. Makakapasa ka rin ng matagumpay. Sabi ni Terence. Sige, gagawin natin yan. Ginagawa ni Brian na pinuno si Terence. Kung tutuusin, pakiramdam niya ay mas magaling at mas malakas ang lalaki kaysa sa kanya kung ikukumpara. Si Brian ay itinuring na bahagi ng henerasyon ng henyo sa kanyang bahay, ngunit kay Terence, hindi talaga siya gaano sa mga tuntunin ng katalinuhan o lakas. Skybolt Pig, nasaan ang prutas? Nararamdaman mo ba? Lumingon si Terence sa baboy. Oink oink. Umiling si Skybolt Pig. Anong ibig mong sabihin, Dam Baboy, nandito na tayo, hindi mo pa rin maramdaman? Nagalit si Terence at sinipa ang walang kwentang baboy. 1499. Oink oink. Ang baboy ay parang may kasalanan, ngunit hindi talaga nito maipaliwanag. Sa gulat, ginamit niya ang kanyang paa para isulat sa nyebe, ang Snow Mountain ay masyadong malaki, hindi ko ito maramdaman mula sa masyadong malayo, ngunit maaari kong maramdaman ang ilang iba pang mga kayamanan. Kung maglalakad tayo, maaari nating makita ang bunga ng apoy na espiritu. Anong kaya mong isulat? Bakit hindi ka nagsulat ng mas maaga? Hindi ito inaasahan ni Terence, mas lalo siyang naiinis. Bakit hindi ka nagsulat noon? Oink oink. Lalong nagkasala ang baboy habang nagsusulat sa lupa. Hindi marunong humawak ng panulat, nakakasulat lang sa nyebe. Pagkatapos noon, ipinakita pa niya kay Terence ang kanyang gunting na paa. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang umiyak o tumawa sa puntong ito. Sige, hanapin natin ang iba pang mga kayamanan. Subukan mong alamin kung nasaan ang prutas. Oink, oink. Tumango ang baboy. Si Terence at ang pag-uusap ng baboy ay isang kumpletong sorpresa para kay Brian. Siya ay labis na humanga. Nakakita na siya ng maraming espiritong hayop, ngunit isa na nakakaunawa sa pananalita ng tao.
Ito ay bihira sa mga bihirang, pabayaan ang isa na may kakayahang sumulat. Wala pa siyang narinig na ganito. Si Terence ay talagang naglabas ng sorpresa pagkatapos ng sorpresa. Parang hindi ganon kaganda ang mga nangyari sa kanya kung ikukumpara. Ang iyong baboy ay nakakadama ng mga kayamanan. Sa wakas ay naunawaan ni Brian kung bakit dinala ni Terence ang hindi pang-ataking baboy na ito sa pagsubok. Kaya mayroon itong espesyal na kasanayan. Sa kung paano namarkahan ng pagsusulit ang kanilang mga marka, ang baboy na ito ang pinakamahusay na trump card. Maaari nitong mahanap ang lahat ng kayamanan na kailangan nila. Ang paghahanap ng prutas ay mangangailangan ng serbisyo ng taong ito. Saan ko ito makikita sa tigang na bundok na ito? Tumango si Terence. Ngunit huwag mong sabihin ito kahit kanino. Huwag kang mag-alala, tatahimik ako. Mataimtim na tumango si Brian. Naunawaan niyang mabuti ang halaga ng baboy. Kung mayroon talaga itong talento na inaangkin ni Terence, kung gayon ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan na kahit na ang mga sinaunang sekta ay maglalaway, lalo pa ang mga nakatagong bahay. Hindi kinailangang sinasadya ni Terence na panasan ang mga salitang isinulat ng baboy, halos agad itong tinangay ng hangin. Sinundan ng dalawa ang baboy at naglakad pasulong. Si Kitty ay nasa isang grupo mag-isa. Wala siyang kakilala rito, at ayaw niyang makasama ang iba. Maliban sa mismong pagsubok, gusto rin niyang makakuha ng karapatan sa treasure exchange sa Ice Palace. Ang elixir na gusto niya ay hawak ng Ice Palace, at para sa kanyang mga nasugatang kapatid na babae, kailangan niya iyon. Kahit na ang mga miracle doctor ay hindi makakagawa ng marami kung wala sila. Ang 8 dahon ng damo. Hindi inaasahan ni Kitty na makikita ito sa Snowground, hindi kalayuan sa kanyang narating. Isa ito sa mga gamot na may mas kakaibang katangian. Hindi ganoon kataas ang antas, ngunit mas madaling mahanap ang mga ito, higit pa kaysa sa mga nakabaon sa ilalim ng nyebe. Naglabas siya ng isang maliit na kutsilyo, at masaya at maingat niyang pinutol ang damo at inilagay ito sa kanyang bag. Sa isang beep, ang card na si Kitty ay nakagawa ng 2 pag-click, at ang numero ay nagbago mula 0 hanggang 5. Tila ang damong ito ay nagkakahalaga ng 5 puntos, hindi ito gaano, ngunit ito ay isang magandang simula. Ang isang mahusay na simula ay kalahati ng tagumpay. Bakas ang malamig na mukha ni Kitty na may maliit na ngiti. Lil sis, tutulungan kitang makuha ang gamot na iyon para sigurado. Hinawakan ni Kitty ang kanyang mga kamao nang mapansin ang determinasyon. She stepped onward. Kailangang aminin ng isa, gayunpaman, na si Kitty ay may swerte. Nakahanap siya ng isa pang halamang gamot hindi nagtagal, sa ilalim ng walang pangalan na puno snow ginseng. Ang kulay ay nagpapahiwatig na ito ay hindi bababa sa 100 taong gulang o mas matanda pa, ito ay higit na angkop na halamang gamot kumpara sa 8 dahon ng damo. Kahit na ang mga nakatagong bahay ay walang masyadong marami nito. Walang kamalay-malay na tumingin si Kitty sa paligid matapos matiyak na walang tao, lumundag siya patungo sa snow ginseng. Talagang nagiging emosyonal siya na pag-aralan na niya ang iba't ibang halamang gamot, at natural, alam niya kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Kaya, kung ang damo ay 5 puntos, kung gayon ang karaniwang snow ginseng na ito ay hindi bababa sa 100, ito ay 100 taong gulang na snow ginseng, ito ay kailangang hindi mabibili ng salapi. Hindi ba ito naging maayos? Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaswert. Ngunit, nang masayang pinuputol ni Kitty ang ginseng, isang dambuhalang ahas na may puti ang buong katawan ay lumabas sa butas ng puno, na sumugod kay Kitty. Napatalon si Kitty sa takot. Bigla niyang naalala ang isang bagay na binanggit sa impormasyong na pag-aralan niya, ang mga kayamanang ito na may higit sa 2 dekada ay may ilang mga hayop na nakatira sa malapit. Naramdaman nila mismo ang enerhiya mula sa mga kayamanang ito, at ang pamumuhay sa tabi nila ay makikinabang sa kanilang pagkatao. Ito ang mga espiritong pinag-usapan ng mga alamat. Sa totoo lang, ang mga espirito ay talagang produkto lamang ng isang fairy tale. Ang tunay na katotohanan nito ay ang mga espiritong ito ay mga normal na hayop lamang na ginawang mga espiritong hayop.
Matapos masipsip ang isang tiyak na halaga ng enerhiya ng chi sa kanilang paligid, nagsimulang magkaroon ng chi ang kanilang mga katawan, at sila ay naging mga espiritong hayop. Hindi sila mga sinaunang espiritong hayop, ngunit ang mga nabagong hayop na ito ay kadalasang mas malakas kaysa sa mga sinaunang hayop. Ang mga sinaunang ay pure-blooded descendants lamang ng mga practitioner spirit beast. May kanya-kanya silang talento, pero hindi naman sila umatake. Ang Skybolt Pig ay isang halimbawa. Ito ay may mahusay na kakayahang makadama ng mga kayamanan, ngunit hindi talaga ito makaatake. Gayunpaman, si Weiwo ay malinaw na mas mahigpit. Nagagawa nitong labanan ang mga kaaway ng mag-isa, at ito ang lakas ng napagbagong espiritong mga hayop na nag-evolve mula sa mga normal na hayop. Ngunit, sa kabutihang palad para kay Kitty, siya ay isang sinanay na assassin at isang pisikal na practitioner ng Qin Gong. Ang bilis ng kanyang reaksyon ay supernatural, at sa sandaling inatake siya ng higanteng ahas, hindi niya namamalayan na umatras, nakataka sa ahas ng 1 pulgada. Hindi tumuloy ang ahas pagkatapos umatras ni Kitty. Pinoprotektahan lang nito ang damong nyebe, kung tutuusin. Maliwanag, itinuring nito ngayon ang damo bilang personal na bagay nito. Walang sino man ang pinayagang dumihan ang kayamanan nito. Malaking ahas, pag-usapan natin ito, bakit hindi natin? Bigyan mo ako ng snow herb, okay. Kailangan ko ito. Kailangan ko ito para sa palitan mismo sa Ice Palace. Walang katiyakan si Kitty kung lalabanan niya ang sobrang ahas na ito, kaya gumamit din siya ng talakayan. Ang impormasyong napagdaanan niya ay nagsabi na maaaring maunawaan siya nito, pagkatapos ng lahat. Inilabas ng ahas ang dila nito kay Kitty, pagalit. Ang cool na maliit na mukha ni Kitty ay medyo walang imak sa sandaling iyon. Naintindihan ba siya ng ahas na ito o hindi? 1500. Ngunit humakbang pa rin si Kitty, sinubukan ang kanyang kapalaran, sinusubukang makalapit sa damo ng nyebe. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng ahas ng maraming pagkakataon, na sumugod sa isang mabilis na hampas muli. Alam ni Kitty na nabigo ang mga negosasyon pagkatapos noon. Hindi mahalaga kung naiintindihan siya nito o hindi nito hinahayaan siyang malapit sa halamang ito. Kinagat ni Kitty ang kanyang mga ngipin. Dapat na ba siyang sumuko dito? Sa pagtingin sa Snow White na bundok na iyon, alam niyang hindi na lang siya makakatagpo muli ng isa pang halamang gamot na ganito ang halaga. Makakahanap pa kaya siya ng kahit ano mamaya, kung susuko siya sa isang halamang ito? Dagdag pa, kahit na ginawa niya, kailangang may iba pang mga hayop na nagpoprotekta sa mga halamang iyon. Meron ng ahas na nagbabantay dito. Fine, I'm going for it. Nagngangalit si Kitty at naglabas ng lasong punyal, itinutok ito sa ulo ng ahas at sinaksak ito. Kung ito ay ibang Mystic Class Fighter, ang ahas ay hindi magiging madaling puntirya lalo na bilang isang hayop na ganoon kalaki. Ang pagkakaroon ng dalawang practitioner, gayunpaman, ay gagawing mas madali kung tutuusin, hindi pa ito nakagawa ng ganap na paglipat sa isang evolved spirit beast. Kung i-rate ng isa ang antas ng lakas nito, ang isang ito ay hindi pa isang buong golden class. Sa katunayan, sapat na ang isang mystic kung gumamit sila ng paraan para mapatay agad ang ahas na ito. Ngunit, habang si Kitty ay may lakas ng isang mystic, siya ay isang physical practitioner. Naabot na niya ang Mystic Class, ngunit wala pa ang kanyang attack power. Sa isang pag-click, tumama ang punyal sa ulo ng ahas, nagkamot lamang ng ilang balat. Hindi ito isang malakas na suntok. Nasugatan nga ang ahas dahil dito, ngunit bigla nitong ibinoko ang nakanganga nitong bibig at itinapon ang sarili kay Kitty. Maaaring may mahusay na bilis si Kitty, ngunit sinalakay niya ang ahas gamit ang kanyang punyal at wala ng oras para umatras bago nahawakan ng mga ngipin ng ahas ang kanyang braso, na nagdulot ng sugat na sapat na malalim para makita ang buto. Tumutulo ang sariwang dugo sa braso niya. It hurt like hell, but she didn't let go of the weapon. She obviously knew that, unless she ran away now, she would become snake food. Sa sandaling malaglag niya ang dagger. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na hubad ang kamay. Ang lumalalang ahas, sa kabilang banda, ay tumangging magbigay ng anumang dahilan. Kahit na nasugatan siya ang punyal na iyon mula kay Kitty kanina, ay maliwanag na hindi nito makakalimutan anumang oras sa lalong madaling panahon.
Muli itong sumugod sa kanya. Walang masyadong pagpipilian si Kitty, itinikom ang kanyang panga, hinampas niya ng isang beses ang ahas gamit ang kanyang punyal. Ang pakikipaglaban sa ahas ay karaniwang nangangailangan ng higit na depensa, ngunit hindi alam ni Kitty kung paano magsisimula pagdating sa ganitong uri ng higanteng ahas. Paulit-ulit lang niyang nahahampas ang katawan nito gamit ang kanyang punyal, ngunit mas lalo lang nabaliw ang ahas sa sakit. Hindi lamang ito gumagamit ng mga atake ng kagat, hinampas pa siya nito ng buntot. Ang ahas ay higanti, at si Kitty ay walang sapat na oras upang iwasan ito. Ang buntot ay damapo ng isang malakas na hampas, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Binawi si Kitty sapat na ang punyal na ito para pumatay ng tao, ngunit pagdating sa mga higanteng ahas, maliwanag na napakaliit nito para maging mabuti para sa anumang bagay. Nang makitang muli ang ahas na lumapit sa kanya, may lalagay na lamang niya ang kanyang buhay sa linya para salakayin ito, na nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sa katawan nito para lamang gumanti ang ahas sa pamamagitan ng pagkagat ng isang buong tipak ng karne mula sa kanyang binti. Malapit nang lumabas ang mga luha ni Kitty, ngunit pinigilan niya ito at nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Iwinasiwas ang kanyang punyal sa harapan, naisip niya na ang ahas na ito ang numero 1 tao na pinakaayaw niya sa mundo, at sinimulang itusok ang kanyang punyal sa ahas ng paulit-ulit. Terence! 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 Papatayin kita, bastard! Ang lason mula sa punyal ay sa wakas ay tila nagkaroon ng bisa sa oras na ang ahas ay naglabas ng isang tipak ng karne ni Kitty. Hindi pa ito natatapos sa paglunok nang magsimula itong umindayog ng magkatabi bago bumagsak sa sahig, hindi na gumagalaw. Fu! Gumagana ang lason. Huminga ng malalim si Kitty at tinapik ang kanyang tumitibok na puso, bamulong sa sarili, muntik na akong mamatay doon. Hindi katakataka na tinawag ni Uncle Marvin na mapanganib ang pagsubok na ito, kahit isang malaking ahas ay maaaring kainin lang ako. Ngunit, nagawa pa rin niyang talunin ang ahas. Sumili ang nakaka-relax ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang halamang nyebe na ito ay dapat na nagkakahalaga ng marami, tama. Tungkol sa pinsala, oo, ito ay nasa seryosong bahagi, ngunit ang isang assassin na tulad ni Kitty ay nakakuha ng higit pa sa kanyang patas na bahagi ng mga pinsala. Ito ay hindi isang bagay na napaka-honorable. Nang hihina, bumangon siya sa lupa at tiningnan ang kanyang braso at binti na may dugo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at naglabas ng maliit na bote ng gamot. Ito ang gamot sa pinsala na ibinigay ni Terence sa kanya kanina. Maingat na binuksan ito ni Kitty at ginamit ang gamot sa kanyang binti at braso. Ayaw niyang mag-aksaya ng marami nito. Well, wala na masyadong natira. I need to get some more from that guy the next time I see him. Walang ideya si Kitty kung gaano siya kawalang utang na loob sa puntong ito ni hindi niya maalala kung paano niya ginamit ang ahas bilang isang punching bag habang iniisip si Terence. Pagkatapos niyang lagyan ng gamot, nagpatuloy siya sa pag-move on. Sino ang nakakaalam kung may nakarinig sa mga tunog ng pakikipaglaban niya sa ahas? Hindi man lang siya nag-abalang magpahinga habang siya ay nakadapa, handang kunin ang snow herb. Sa ilang kalayuan sa bundok ng yelo, ang dalawang koponan ay tila nakatuklas ng isang halamang gamot sa parehong oras, at kasalukuyang nasa isang tense na standoff. Kahit sino ay maaaring umatake anumang oras. Ngunit ang kanilang mga antas ng lakas ay medyo magkatulad. Ang isang koponan ay may isang mystic early phase, mystic late phase, at mystic mid phase. Ang kabilang koponan ay may dalawang mystic late phase peak, at isang mystic mid phase. At kaya, kung ang dalawang koponan ay mag-aaway, hindi madaling sabihin kung sino ang mananalo. Sa ganitong uri ng standoff, ang isang laban ay kailangang nakasalalay sa pagtitiis. Gayunpaman, may kalayuan sina Natoy, Mitoy, at Fuller Nyauchi ang pinapanood nila ang eksena. Magaling Pao, marami tayong tupa dito. Tuwang-tuwang sabi ni Mitoy. It wasn't a mystery why he was so excited. Itong team nila ay hindi na kailangang magsobrang effort sa paghahanap ng mga kayamanan, kailangan lang nilang maghanap ng mga tao at kunin ang kanilang mga gamit. Bilang resulta, nakakuha na sila ng tig-50 puntos na halaga ng kayamanan, sa kabila ng kalahating araw pa lang mula nang magsimula ang pagsusulit.
Si Natoy mismo, gayunpaman, ay may higit sa 100 puntos. Is not bad, sabihin mo sa kanila na ibigay sa amin ang mga natuklasan nila. Tumanggo si Natoy, na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Itigil ang laban, tumigil kayong lahat. Kumpiyansa na lumakad si Mitoy habang itinuro ang lahat, nandito na si Mahusay Mitoy, huwag na kayong mag-away, magpatuloy kayo pagkatapos nating umalis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.